Magandang umaga ngayong hapon mga kapartner. Ito po si Cheska San Diego kasama niyo sa programang Go Negosyo sa radyo at TV. At syempre hindi mawala ang aking kapartner si Partner Mon Lopez. Good morning, partner! Good morning ngayong hapon mga kababayan, mga listeners, at good morning partner Cheska. On location na naman tayo ngayon. Nasa labas na naman po kami ngayon. Pakalat-kalat na naman kami ni Sir Mon. Ngayon po ay nasa World Trade Center kami. Dito po sa World Trade Center tent kung saan ginaganap ang ikalimang OFW and Family Summit. So partner Mon, ano nga ba ito? Kasi last year nakita-kita tayo para sa OFW Summit. Ngayong year na ito, ano yung mga mangyayari? Ano yung ine-expect ng ating mga kababayan? Yeah, tama partner. So every year nandito tayo dahil commitment ito ng Go Negosyo at ng Villar Sipag Foundation. Pareho po kami, we share in the advocacy na tulungan ng ating mga kababayang OFWs, pati yung mga pamilya nila na nandito ngayon sa Pilipinas para makapag-prepare ba nung kanilang kinabukasan, yung future. At ang OFW and Family Summit ngayong 2015, ang tema ngayon ay ipon mo, inegosyo mo. Para bang ina-encourage natin partner sila na to have that right mindset na mag-prepare na tayo sa pangkinabukasan. Mag-ipon tayo para may pangnegosyo tayo. Dahil alam naman natin partner, hindi naman tayo forever magiging OFW. Kung tayo ay nasa ibang bansa ngayon, tanda rin tayo, no? Pagtagal tatanda rin kayo. Tapos uuwi rin tayo at syempre kung tanungin natin na din lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa ngayon, pag tinanong mo, sino ang may gustong bumalik ng Pilipinas? 100% partner. Gusto naman. Lahat gusto umuwi. So, pag-uwi, para naman maka-prepare na sa pag-uwi nila, kailangan na doon pa lang sa kung nasaan man sila, parang sinasabi natin, mag-prepare na tayo, mag-ipon na tayo, para meron tayong replacement income. Ito yung income na may uuwian tayo na tuloy-tuloy pa rin ang ating income. Hindi tayo matatakot na umuwi. Kasi karamihan sa ngayon, sabi nga kung bakit sila nagtatrabaho pa ngayon dahil takot sila pag umuwi wala nang pagkakakitaan, wala nang pera, mauubos yung kung anong naipon. So ang maganda talagang may replacement income na tuloy-tuloy na magpapatuloy ng ating income stream, yung panghabang buhay na may income tayo. 5 years na ito, partner mo, na ginagawa. Doon sa mga unang taon ba ng OFW Summit, kapartner na kayo ng Villar Sipag, di ba? Ganito karami ba? Kasi balita ko, 5,000 people ang nandito. Ang balita nga sa amin, parang ang over pa. May mga nakaupo na sa sahig, sa gilid. Jam-pack po talaga tayo. And mukhang mas madami yung padami ng padami. No? And natutuwa kami in a way na ang awareness at ang kagustuhang matuto at makinig parang padami ng padami. And it's a good sign na ang mga Pilipino nagiging financially literate, negosyo literate. At kung hindi man, ngayon natututo sila. Kasi itong buong araw natin, programa na about inspiration and about all these learnings. And kanina partner, kasama tayo na nag-interview ng mga iba-ibang mga negosyo model in franchising, in direct selling, in agriculture, at mga examples din, very inspiring na mga OFW na naging negosyante. At ibig sabihin, partner, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede naman. Actually, madali. Sabihin nila challenging, pero may mga taong gag-guide sa inyo, tulad ng mga angelpreneurs, di ba? Oo, sila partner George, Biggs, Carlo, nandyan po, partner Tess. They've been helping also in the Go Negosyo booth. Marami ring booth po na sumali po dito sa ating OFW and Family Summit na mga franchise concepts na pwede niyong pagpilian ho talaga. At kayo, kung nagiging interesado na po kayo kung anong ginagawa namin, anong nangyayari po dito sa loob ng OFW Family Summit event ngayon, panoorin niyo po ang video na ito. Yan. Since dalawa po yung ating ladies sa ating mga panelists, unahin na natin ladies first. Ano? Ang unang question siguro natin, partner mo, pinaka-importante at gustong malaman ng ating mga attendees ngayon, bakit agriculture ang pinasok po ninyo? Meron ba kayong background sa agriculture at may pera ba talaga sa agriculture? Unahin po natin si ma'am. Magandang umaga po. Opo, unang-una ang agriculture ang ating buhay. Dahil kung walang agriculture, wala tayong kakainin.
Ako po yung may-ari ng Kalinga Brew, which is the coffee, organic coffee. Ang kape po is next to oil. Kung sakasakaling gusto yung mag-invest ng coffee, nandito po tayo ngayon sa Go Negosyo. Di ba, ma'am, yan yung binanggit kanina na may scarcity ng supply ng kape sa bansa natin. Sa inyo ba, parang good start na to na ang Pilipinas naman, eventually tayo naman yung magpapadala sa ibang bansa? Actually, the year 1980s is tayo ang pinakamalaking supply ng coffee. Pero nung bumaba yung demand because of the price of the coffee, medyo may problema. Pero ngayon na nasa tayo ngayon, we promote the coffee. Gumaganda naman ang production ng coffee right now. Partner, tatanong ko lang si Mr. Falda. Ngayon, bali, we still promote pa? May kakulangan pa? Is that something ang mga kaibigan natin sa OFW can really enter into? Madali bang pasukin yan or complicated ba yan? Is this something doable for them? Magagawa nila? Actually, sa coffee ngayon is pwede yung i-carry sa iba-ibang lugar ng coffee to promote also our product, especially in the ASEAN na kailangan nila yung coffee lalo na sa malalamig na lugar. And then, Sir Mon, yung coffee natin ngayon is yun ang magandang promotion because everybody take coffee lalo na sa malamig na lugar or sa mga bata or matanda, magkakape pa rin ngayon. Okay, thank you. Salamat. Okay, next naman si Ma'am Edith. Thank you po, ma'am. Ma'am Edith, bali, dragon fruit. You're the queen of dragon fruit in the country. Ang dragon fruit hindi popular or hindi familiar ang karamihan ng Pilipino. How do you now promote that at how can we encourage yung mga kababayan natin dito na, hey, magandang opportunity rin itong dragon fruit. So, kwento nga ho sa amin paano nyo naumpisahan itong dragon fruit product na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay, hindi man po tayo magsasaka, hindi man po tayo agriculturist, pero tayo po ay pwedeng makatulong sa ating industriya. Let's build the nation through agriculture. Ako po ay hindi agriculturist, but then, nandun po yung passion ko sa pagtatanim. Although when I got into the dragon fruit industry, it was for a very big reason. Meron po akong anak na cerebral palsy. Siya po ay ihinahanapan mo bilang ina or bilang magulang. You will always look for the best for your child. And in seeking for what is good for her, to solve yung constipation problem niya, yung spasticity and your seizure problem niya, yung pong dragon fruit ang nagbigay ng solusyon. So when we did this, nagtanim po kami ng piranggut lang po. It was just at the backyard because then we only wanted it for our daughter. With our age, at age 70, parang ayaw na po namin sanang magtrabaho pa. But then, it was a calling on our part. So, nakita po namin na hindi lang po pala ang anak namin ang nangangailangan, but there are a lot of people who needed it for their health problems. So, ang dragon fruit po ay hindi lang po pagpapayaman, kundi pagpapayaman po sa magandang health-wise po natin. Kaya, our advocacy is, let every Pinoy plant a dragon fruit at their backyard for a healthy and wealthy Pinoy. Kasi meron man po tayong kayamanan. Kung ang health naman po natin ay hindi po gaanong maganda, hindi rin po natin, we will never enjoy our wealth. So we recommend that each and every one of us, sa atin po lahat na nandito ngayon, mga OFWs, the heroes of the nation, building the nation, kayo po ay malaking pag-asa sa pagpapalakas ng dragon fruit industry. Because for now, we cannot even meet the 10% requirement sa ating bansa. And we want to go global. Just last time when we attended the APEC, there was a party that came to us who needed the dragon fruit.
But unfortunately, we cannot commit kasi wala po tayong sustainability. So I encourage you po lahat. Dito man po kayo sa syudad, but I'm very sure that you do have your provinces and you do have a lot of barren lands. Yung inaayawan po ninyong lupain, doon po kayo ngayon mag-invest. You get no less than 2 million per hectare per year ang return po ng dragon fruit industry. Wow. Wow, narinig ninyo ha? 2 million per hectare per year. Marami nagtatanong sa atin, partner, ano ba magandang negosyo? Ano ba ang magandang umpisahan ko? Kinuwento po ni Miss Edith, sinabi niya na may kakulangan. At tayong naghahanap ng negosyo, doon na tayo sa alam nating may demand, may kakulangan. It's a very, very realistic advice and tip. Kung nakinig po kayo, may kakulangan na sa dragon fruit at malaki pa ang kita, 2 million more or less per hectare per year. At tanong ko muna, Miss Edith, one easy question para sa kaalaman din, para ma-promote din nila yung dragon fruit. Ano ba ang benefit ng dragon fruit as a prutas? Ano-anong pwede nating i-claim na mga magagandang sangkap nito? Ang dragon fruit po, kasi hindi po natin pinapansin po yun noon because then, nasa market man po siya, napakamahal po nung past few years. Kaya po, maski nandun yung health benefits niya, parang setback pa rin po tayo dahil sa kamahalan. We would always say, isang kaban na bagas na yun 450 per kilo. But then sa ngayon, ang kagandahan po kasi ng dragon fruit, ito po ay health fruit. We call it even the wonder fruit and the king of fruits. Dahil, una sa lahat, immune system po natin, it is very rich in vitamin C. You take in your dragon fruit, medyo hindi po kayo gaano susceptible sa sakit. Secondly, maganda po sa hypertension. As a matter of fact, ako po, whenever I feel na medyo tumataas po yung blood pressure ko, ang anak ko pong doktor, sasabihin lang po niya sa akin, Mommy, if you have your dragon fruit, go for your dragon fruit, not even the medicine. Prutas mismo kakainin nyo o juice? Gino-juice? You can have the fruit itself or you can have the juice. But then, yung pong balat, sa atin po, pag kumakain po tayo, tinatapon po natin ang balat. Itinatapon po natin ang bulaklak. Ngayon po, with the innovations that we have made at the farm, yung pong skin itself, and it has been proven by Eden prescription, it is 65% to prevent the metastasization of the cancer cells. As a matter of fact, I am a cancer survivor and my fruit is dragon fruit. Ayan. After ng dragon fruit, lahatin na natin ang prutas at gulay, partner Mon. Itanong naman natin, ano ang kinabukasan at maganda ba ang future ahead para sa ating mga attendees ngayon kung sila ay papasok sa fruits and vegetable. Meron tayong organic farming dito. I-welcome po natin si Sir Paris Oy. Tanungin din natin si Sir Avelino Lomboy tungkol sa kanilang mga businesses. Si Sir Paris muna siguro. Well, ang tanong ni Miss Beautiful is, organic farming profitable? The answer is, it's in the journey. Okay, so I just attended the APEC, and one of the trends of the next few years is food security. Okay, every world is looking for clean, healthy food. Organic, whether vegetable, fruits, or anything, is clean, natural, and healthy. So the question is it profitable? You have to be equipped with knowledge, and the road ahead is really not really smooth sailing, but if you can overcome the obstacle, I'm sure everything is profitable. Sir po, si Sir Avelina naman ng Lomboy Farms.
Is it profitable, sir, yung mga fruits and vegetables? And I believe you are also in tourism, di ba? May mga nagtutour na sa loob ng kanyang farm. Okay, thank you. And good morning to the OFW and the family. I am Mr. Abelino, the producer of grapes in the Philippines. Ang produkto ko po ay ubas. I've started the planting of grapes 43 years ago. And mind you, it is the only farm in the Philippines that produces grapes now. Kaya it is a challenge to the OFW na maraming pera to invest in grape production. Sabi kanina ni Mrs. Dakoy-Koy, kulang ang production ng dragon fruit, but the more na kulang ang ubas sa Pilipinas. Pero sa mga OFW, well, kumakain kayo ang mga ubas abroad. But pambihira makakain kayo ng local grapes in the Philippines kasi binibit kagad sa amin sa farm. If you want to invest in grape farming, well, there are the sectors in the value chain of agribusiness on grape production. First, you can have the business on as input providers. And then, if you want to go into production, you can have your lectures and trainings so you can start growing grapes. And then, you can also do business and marketing. Another sector is processing. Processing, labeling, packaging, like that. And then you go into distribution. All of these sectors will require capital. You can go in any sectors, may kikitain na kayo. But on production side, kailangan yung talent. Kailangan yung talent. Scientific talent, how to grow grapes in the Philippines. Kasi ang pag-uubas sa Pilipinas, hindi kagaya sa ibang nasyon. In their country, it is based on their climate. In the Philippines, it is based on our climate. With 2 seasons of rainy season and dry season, iba ang culture, ang grapes sa Pilipinas. We harvest 3 times in 1 year in the Philippines. And abroad, they only harvest once. Kaya the possibility and the profitability of grape growing in the Philippines, mataas. Only, kailangan ang talent to produce grapes. Yung pong talent, Mr. Avelino, is that something nagtitrain yung grupo nyo at nagbibigay ng mga seedlings on the training? Or kung ako po ay OFW, kailangan ko bang merong scientist sa farm ko or pwede hong magbigay kayo ng mentorship? Actually, that is a very good question. My farm is the only farm in Ilocos region which is DOT accredited agri-tourism farm. When you go to Vigan, you go to Pagudpod, you can pass by my farm, situated in Urayong Bawang La Union, along the highway, and those who wants to learn, they can just text me and we will give you seminar, training, and field work. Doon na kayo matututo. Actual training. Gaano pong kalaking property ang kailangan? Well, actually, yung grape growing, kung tutusin mo, yan ang pinaka-most prosperous. Pinakamaraming ganansya. Because if you plant a hectare of grapes with the density of 2,500 per hectare, 2,500 na puno, kahit konti lang ang tamnan mo, 1,000 square meters, yung 1,000 square meters, meron ka ng 250 na tanim. Ang isang puno po ay bubunga ng 15 kilos per harvest. And you harvest 3 times in 1 year. You can just compute that. You can just compute that. Actually, I'm also a dragon fruit grower, but Mrs. Dakoy is the one who is number 1 sa dragon fruit.
Ako sa grapes naman. Those who are willing to train, to grow grapes, first, you have to learn the mechanics of grape growing. Kailangan matuto kayo how to train your grapes, everything. You can come to me and we will lecture you. Meron lecture sa amin. Wow. We will give you cuttings, everything you want. Alright. So, Sir Lino, mamaya i-announce natin paano makokontak yung office sa mo. ending, ha? Actually, you can open our Facebook and you can get our telephone numbers. Then you text me and you come there. We will entertain you. So, sa Facebook, hanapin niyo lamang po Lomboy Farms. Yeah, Lomboy Farms. Okay. Lomboy Farms. Partner, punta naman tayo sa kung kanina ay mga fruits, vegetables at pagkain. Sa ano naman tayo? Sa bigas naman tayo, sa palay. bigas, oo. Tapos And- isunod natin yung feeds naman, partner. Yes. So, mga another pananim ito, and I think malalaman natin sa ating susunod na panelist, ano naman yung pampalaki ng kita sa rice farming. Rice production. Itong guest po natin, very active sa Go Negosyo and active in helping many farmers around the country, lalo na rice farmers. Marami ng pinayaman na magsasaka to, partner. Kanya-kanyang bahay at malalaking kotse. Kasi dapat daw ang mga magsasaka hindi mahirap. Sabi daw, partner mo. ang takot nga yung mga anak ng farmers magsaka din eh. Pero nung narinig nila yung storya ni Henry, pakikwento natin. Nag-iba. Oo, ano bang meron dyan sa hybrid rice farming, Mr. Henry? Hello. Isang magandang umaga ho sa inyong lahat. Lahat tayong mga kasamang OFW, Simon, Cheska. Although I've been in program several times. Ako isang negosyante, naging isang magsasaka. Ang mga magsasaka naman ngayon, ang tinatrain ko para sila maging negosyante naman. Maraming OFW, naging magsasaka, tapos magsasaka, naging negosyante rin. Ano ba itong hybrid rice natin? Paano ba itong natin mapayaman mga magsasaka? Kasi kung kayo, isang karaniwang rice farmer, pag tinatanim kayo ng binhi niyo, kahit na broadcast, whatever, ang aanin niyo after 4 na buwan ay siguro mga 3-4 tons lang per hectare. Kaya mga 80, marami na yan. 80 cabanes. But for hybrid, you can go more than 100, 200, even more than 300 cabans per hectare. Mga magsasaka ngayon, lalo sa Central Luzon, yumaman sila kasi karamihan nila, more than 50% of them are already in hybrid rice. So isang hektarya lang yan, abot ng mga 12 tons, 14 tons, 15 tons. Assuming kahit na 10 tonelada lang isang hektarya, ang presyo ng palay is around 18 to 20 pesos per kilo. So your gross will be 200,000 pesos per kilo. Baka ginamit yung kayong organic, mas mura pa, o kahit na ibang klaseng fertilizers plus yung mga chemicals plus yung mga labor nyo, hindi kayo abot ng more than 35,000. So ang kikitain nyo, 165 hanggang 180,000 pesos per hectare. Ngayon, kung lumapas kayo ng 10 tonelada, umabot kayo more than 200,000 pesos bawat isang hektarya sa loob na 4 na buwan. Ngayon, may OFW dito, isang engineer Akain, nung bumalik, 60 anyos na yan, ayaw na maging OFW. So, umpisa na siyang magtanim ng palay. Ngayon, meron isang 22 hectares. At milyon-milyon ang kinikita niya. At ngayon, malaking bahay niya, maganda rin ang sasakyan niya. Ngayon, mga sasakyan nila, puro mga mga Montero, saka mga, hindi pa Land Cruiser, hanggang Fortuner muna. Siguro after 5 years, baka Land Cruiser na, saka Lexus na yan. Mga dito sa Ciudad, baka tayo pang matatalo sa kanila dito. Nag-Innova lang tayo sila baka Land Cruiser na. Yun ang ng mga magsasaka ngayon. We are practically changing the rural landscapes of our farmers right now. Ayan. Thank you, Sir Henry. Next naman, partner mo, di ba recently naging guest naman natin si Joseph.
yung kanilang family business na sabi niya nga small lang, yung roadside na mga businesses, paano na-transform into a billion peso industry? Yes, good morning sa inyong lahat. Siguro, masasabi ko lang, kasi lahat dito mga OFW, and lahat kayo gusto nyo mag-business. Ako kasi nag-start ako bata, 19 years old. And kailangan talaga kasi, nung time na yun, patience eh. Ang mahirap yung nagsisimula tayo, gusto agad nating lumaki, yumaman. Medyo mahirap eh. Sa napapansin ko, tayong mga kababayan ko mga OFW, marami tayong ipon eh. Yung mga ipon natin, I suggest, itago muna natin and then let's try the business na gusto natin pasukin ng maliit muna. For example, sa akin, sa feeds. Nagbebenta kami ng feeds, agrochemicals. Sa mga barangay nyo, for sure, maraming mga agrochemicals, poultry supply sa tabi-tabi. Litos, poultry supply, kung sino-sino. Yung mga yan is mga dealers yan na nagbebenta sa mga magsasaka. Ngayon, sa atin, gusto natin pumasok sa ganong klaseng negosyo, makipag-usap tayo sa kanila. Huwag tayo magtayo kagad ng isang dealership or kung ano man, sa lahat ng ipon mo, papasok mo doon. Makipag-usap tayo sa kanila, utangin natin yung produkto dahil yung mga yan, nagpapautang yan. Dahil kami mga distributor, binibigyan namin ng mga habang terms yung mga dealer. Utangin natin sa kanila, make sure lang, huwag tayong sisira. Yung pangalan mo lang, marami kaming dealer na pinautang namin, salita lang nila. Isa siyang pahinante ngayon, napakayaman na niya. Pinautang namin dahil hindi siya sumisira sa isa-isang salita at yun, lumalaki. Ganun din sa inyo. Yung mga pera nyo, emergency na yan. Tago nyo na lang. And then magtatayo kayo ng negosyo tulad ng poultry supply, feeds, agrochemicals. Dahil sa mga barangay natin, lahat ng magkasakayan ng ginagamit eh. So kung magtatayo tayo ng mga ganyan, makipag-usap tayo sa mga dealers natin, mangutang tayo, ibenta natin sa mga kapwa magsasaka yung mga produkto na yon. I-try nating ibenta para matutunan natin from the start, from inputs hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pagbababoy, pagmamanok. Yung pinakasimulang-simula, inputs eh. So yun ang pinaka-importante. Yun ang nakikita ko, yun ang suggestion ko sa ating mga OFW. So posible pala partner na talagang laway lang ang puhunan. May mga nagpapahiram pala na kahit di ba, kausapin nyo lamang po at papayag. Huwag lang sisira, di ba? Sa pinagkasundoan. Okay, partner Mon, punta naman tayo sa poultry business at saka doon sa dairy business. Kausapin natin si Sir Paco at saka si Sir Leo. Ano ang negosyo naman pagdating sa itlog at pagdating sa gatas? Sige po. Sino po ang mauna? Mr. Leo, siguro kwento natin yung negosyo nyo at saka siguro yung anong takbo ba sa negosyo na yan? Gaano kahirap, gaano kalaking requirement sa lugar ng papapalaki ng mga like poultry, ducks, and sige, kwento po natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At yung pag-iitikan, masasabi natin may kinabukasan sa pag-iitikan. Di ba naranasan natin na yung 1 kilong bigas, hindi pa natin mabili? Alam ko po yan. Naranasan din po natin yung ating mga anak na hindi makapasok sa eskwelahan. Naranasan ko po yan. At yung nagkasakit po yung ating mga anak. Wala tayong pagpagamot, alam ko po yan. Ang hanap buhay sa pag-iitikan ay isang napakagandang hanap buhay dahil po sa maganda ang kinabukasan natin. Mula pari hanggang hulo, napakadami pong tumatawag sa akin tungkol sa pag-iitikan. Marami po silang mga tanong at tayo po naman ay handang sagutin ang mga tanong ng bawat isa na ayon doon sa karanasan po natin. Kasi po ang pag-iitikan, wala masyadong mga literature. Kaya tayo po ay bukas. Ako po, isineshare ko po yung karanasan ko sa pag-iitikan. At marami po ako nakita na maraming umunlad sa pag-iitikan. Kagaya ko po, naranasan ko na po ang luho sa buhay dahil sa pag-iitikan.
Saan po kayo nagsimula? Anong lugar ito? At gaano kaliit yung pinagsimulan ninyo? Nag-umpisa po kami ng pag-iitikan noong 1984 sa bayan ng Victoria. Nag-umpisa lang po kami ng 500 piraso na itik. Itik. Noong At, sorry po, ganong kalaki po yung lugar ninyong sinumulan? Para may idea yung may mga may lupa na kahit backyard lang. Yung area po ay doon sa 500. May mga 200 square meters or kailangan mas malaki? Doon sa 500, mga 100 square meters pwede na. Kasya na yun, ha? Yes. Okay. Kasi doon sa area ng 2,000, 360 square meters ang nagagamit namin. Okay. So 360 square meters. So 360 square meters, parang ganito lang yan, hanggang dyan, sa pangalawang aircon. Yan. Yun. Nag-umpisa po kami sa 500 piraso. 500. May nag-training po sa inyo? May nagtuturo sa inyo noon or saan nyo natutunan? Yung tatay ko po mag-iitik pa noong 1945. Kaya kami, lumaki po kami sa pag-iitikan. So ngayon po ang mga produkto po natin, anong mga produkto? Mga ducks, itik? Ang produkto po natin sa tindahan ng itlog ni Kuya, meron po tayong itlog na maalat. Okay. Meron po tayong balot, meron po tayong penoy, meron din po tayong sariwang itlog, at meron din po tayong mga Peking duck. Kasi ito pong Peking duck ngayon is a rising industry. Yung Peking duck po, meron po tayong tinatawag na kinulob na itik. Niluluto po namin yan, pinuproseso po namin. Meron po tayong kinulob na Peking duck. Meron din po tayong mga iba-ibang putahin ng Peking duck na ibinebenta po natin sa outlet po natin. Okay, sige. So, thank you. So, at least may idea po tayo, malaki bang capital dyan sa umpisa kung mag-iitik? Sa pag-iitikan po, hindi naman po mangangailangan ng malaking kapital. Pwede tayong mag-umpisa sa konti lang at pagka nadama na po natin kung paano ang pag-alaga ng itik, nakita na po natin kung paano, pwede na po tayong magpalaki. Ang kapital po na kakailanganin, doon sa mga 500 pieces. Ano po to? Sisiw muna. Pwede po tayo mag-umpisa sa sisiw. Oh. Ang halaga po ng sisiw ay 30 pesos ang isa. Okay. And then pwede rin po tayong bumili na yung mga dumalaga. Ang halaga po niya ay 160 pesos to 180 pesos ang isa. Okay. Yung kasi medyo malaki na. Kaya yung medyo malaki na. Konting time na lang yung aantayin, partner. So, parang ang binibenta po ninyo, yung mga itlog, o kaya mismo yung itik. Binibenta rin yan sa mga restaurant. Opo. Meron din po tayong farm. Meron din po tayong breeder. Ang isang magandang balita po ngayon, yung mga native na itik natin na dating nangingitlog ng 55 to 60%, meron na tayong genetically improved breed na umiitlog siya ng 80 to 90%. Ito po ay pinag-aralan ng Bureau of Animal Industry at itong taon pong year 2016, maglalabas po tayo ng ganitong klaseng itik. Kaya mas profitable po ito ngayon kung ito ang ating uumpisang alagaan. Okay, sige Alright. po. Tanungin naman natin si Sir Paco ng Carmen's Best. Natikman nyo na ba ang Carmen's Best Ice Cream? Oo. Sir Paco, yung masarap ninyong ice cream, kayo din ba ang supplier ng gatas mismo ng inyong produkto? Opo. Hello. Yeah, opo, kami ho yung sa father ko, sila may-ari ng dairy farm. Kaya napasok ko ako sa ice cream dahil sa dairy farm ng father ko. Kasi ang ice cream ho is 80% dairy. So, ang gusto kong i-relay na mensahe sa mga kaibigan natin dito is, tingnan nyo ano yung strength ninyo. Yung strength ko at that time was
yung access ko sa milk. Diba? Kaya pumasok ako sa ice cream kasi may access ako sa milk. Huwag ka nang lalayo. Parang Huwag ka nang ganon. lumayo, di ba? Kasi ice cream is 80% dairy. Meron na akong access sa dairy at that time, no? So, ang gusto ko sabihin sa inyo is, ano yung strength ninyo? Is it kung saan kayo nakatira? Like, do you live in the north, sa Kalinga area or Apari, na maraming bundok? Maganda magkape doon, di ba? Or nasa south ba kayo, bandang Cebu, or yung pangmangga, pwede ng mangga doon. So, tingnan nyo rin kung ano yung strength ninyo, whether it's location, whether it's yung kanyang utak, yung intellect ninyo. Magaling ba kayo sa math? Magaling ba kayo sa science? Doon kayo pumasok. Diba? Huwag kayo masyadong lumayo sa inyong expertise or sa inyong hilig. Nasabi ko ho yung hilig kasi alam nyo, nakikita nyo kami lahat dito ngayon, hindi nyo alam ganong karaming oras na pinasok namin sa negosyo namin. Nakangiti kami lahat ngayon dito kasi
.net. Tuloy-tuloy lang po yon. Or call 637-9229, partner. So, pwede kayo tumawag sa landline or mag-visit sa website. Yes, partner. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan na laging manood at makinig sa programang Go Negosyo sa radyo at sa TV. Partner mo, nadagdagan yung ating mga parokyano dahil ang RHTV napapanood na sa Signal TV. Yes, Signal TV Channel 18. At saka magpapathank you rin muna ako, partner. Siyempre sa ating partner, DZRH Radio natin. For always being there and supporting all the programs that we have in Go Negosyo, with the Villar Sipag Foundation and so many other programs. Ito naman po ay hindi para sa amin, kundi para sa ating mga listeners, sa ating mga kababayan na maiangat lahat ang buhay. Asenso tayong lahat. Prosperity for all. Hindi lang para sa konti, para sa mas madami. So, ang tawag nga daw nila ngayon doon, inclusive growth. Yung sa IPEC, Sa amin naman, prosperity for all. Yeah. Maraming salamat, partner. Thank you, partner. Congratulations! Sa inyo rin, partner. At thank you for hosting maraming salamat our forums and our event. Ayan. At syempre, abangan niyo po kami sa susunod na episode. Partner Mon and Cheska San Diego, magandang umaga pa rin po ngayong hapon.